Thank you, Lord. Purihin ng Diyos. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sa ating lahat. Isang maiksing pagbabahagi para sa mga mananampalataya. Okay, para sa atin to mga mananampalataya. May kauna-una ng Panginoon na pinagkaloob at tunay nga ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin, sa lahat ng tao, makasalanan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Okay, so gusto kong pag-ingatin ang mga mananampalataya at maging mapagbantay dahil alam nyo ba na ang gagamitin ng kaaway upang madistract tayo, mailayo sa Panginoon, sa paglilingkod, ay hindi yung mga taong malayo sa puso natin. Ayan. Ang instrumento na pwedeng gamitin ng kaaway sa mga mananampalataya ay mga taong alam niyang pakikinggan natin. Ayan, yung malapit sa puso natin. Walang kabuluhan kung sino man ang magsasalita sa atin na malayo sa atin, hindi natin kilala, o wala tayong koneksyon, walang impluwensya sa atin. Ngunit yung mga taong malapit sa puso natin, ayan, kapag nagsalita yan ay ating tinatanggap, sinusunod at minsan ay talagang kahit labag sa ating damdamin ay ginagawa natin. Kaya mag-ingat tayo na ang kaaway ay gagamit siya para sa iyo ng mga taong alam niyang pakikinggan mo, malapit sa puso mo dahil maaaring yun ang kanyang instrumento. Dalawang halimbawang gusto kong ipagkaloob sa inyo, no? Upang mapagtibay itong aking binabahagi. Nagsimula yan sa Hardin ng Eden at hindi direktang niligaw ni Satanas ang tao sa katauhan ni Adan. Hindi niya direktang sinilaw si Adan. Hindi. Dahil alam ni Satanas na si Adan ay direktang nakarinig ng salita ng Panginoon. Siya yung unang inutusan, hindi si Eva, si Adan. Kaya si Adan yung nakarinig ng tinig ng Panginoon. Si Adan yung tumanggap ng salita ng Diyos. At si Adan yung tumanggap ng utos ng Panginoon. Kaya ang tinarget ni Satanas para mahulog si Adan ay hindi directly si Adan. Ang ginamit ng kaaway, siyempre yung malapit sa puso ni Adan. Okay, hindi ko sinasabing mga asawa ang instrumento, pero pwede dahil nangyari na. History dictates that nangyari na. Pwedeng maulit. Kaya magbantay tayo dahil yan ang atake ng kaaway. Ulitin ko, hindi ka makikinig sa taong malayo sa loob mo. Hindi ka mapapasunod ng taong walang koneksyon sa iyo. Kaya ang pwedeng maging access ng kaaway para ilayo ka sa gawain, ilayo ka sa Diyos, sa kalooban ng Diyos, ay mga taong malapit sa puso mo. Ayan. At pangalawa, ang Panginoon, to distract the Lord Jesus Christ. Hindi gumamit ang kaaway ng mga taong malayo kay Jesucristo para hindi maganap ang pagtutubos, kaligtasan at kalooban ng Diyos. Hindi kung sino-sino ang ginamit ng kaaway. Sinaway nga ng Panginoon si Pedro. Na dahil siya ay nagsasalita ayon sa kalooban ni Satanas. Na ayaw ipahintulot ni Pedro ang kamatayan ng Panginoong Hesus, na yan naman ay hindi kalooban ng Diyos dahil ang pinakalayunin ng pagparito ng Panginoon ay ibigay ang kanyang sarili sa pagtutubos ng ating mga kasalanan. Kaya kung merong gagamitin ng kaaway
mula kay Adan, mula kay Jesucristo. Ginamit ko yung dalawa, no? The best example is the first Adam and second Adam, na ang ginamit ng kaaway para pakinggan, para madistract, para hindi matuloy ang kalooban ng Diyos, ay ang taong malapit sa Kanya. Kaya mag-ingat po tayo. Uulitin ko sa pangatlong pagkakataon na ang gagamitin ng kaaway para ikaw ay malayo, madistract, at patuloy na mawala sa kalooban ng Diyos ay yung mga taong pakikinggan mo. Most especially mga mahal natin sa buhay. At yan ay nabanggit ng Panginoon sa Mateo chapter 10 verse 34 o to 35 kung hindi ako nagkakamali na ang Panginoon ay nagdala ng tabak. Okay, paghihiwalayin niya. Mayroong pagkakataon na magtatalo yung ama sa anak na babae. Mga ganon, mga kapatid. Dahil sa Kanya. Dahil sa Kanya. Kaya mag-ingat tayo sa mga taong nakakasama natin. Pakiramdaman natin. Kung ikaw ay itutulak sa kalooban ng Diyos, kung ikaw ay itutulak sa ministry, kung ikaw ay dadalhin patuloy sa church, magpasalamat tayo sa Panginoon. At ganun pa man sa kabaligtaran, sino man yan kakausap sa atin, kung ikaw ay ilalayo sa paglilingkod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, ay tiyak na nagiging instrumento yun ng kaaway sa buhay ng tao. Kaya tulungan tayo ng Panginoon dahil pag nalayo ka sa gawain, nalayo ka sa Diyos, sa presensya ng Panginoon, pag nalayo ka sa lingkod ng Panginoon na binigay sa iyo, malaking pagbabago ang mangyayari sa buhay ng tao. Kaya iba yung kung sino na lang na mga pastor at ministro, iba yung binigay sa iyo ng Panginoon. Ayan. Lagi nating tandaan yun. Sabi ng Biblia, paano sila mananampalataya kung hindi kanila kilala? Paano sila maniniwala kung wala magtuturo sa kanila? Paano sila, how can they hear without a preacher? Ang susunod na tanong how can they preach except they are sent? Kaya tulungan tayo ng Panginoong Diyos, mga kapatid, okay? Na kung ikaw naman ay merong pamilya, mahal sa buhay, na naglilingkod sa Panginoon, iyan ay isang malaking pagpapasalamat mo. Ayan. Magpasalamat ka kung ang pamilya mo ay mga pamilyang nagtutulak sa iyo sa gawain ng Panginoon, pamilya mo ay dinadala tayo sa paglilingkod sa Diyos, ang pamilya natin, mga kapatid, ay nagmamahal at naglilingkod sa ating Panginoon. Yan ay isang malaking pagpapasalamat dahil ibig sabihin yan ay walang distraction na pwedeng mangyari sa atin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang target natin, ang pamilya natin ay maging mananampalataya. Ayan. Gawin natin silang kasama sa paniniwala na mayroon lamang iisang Diyos. Sumasandal sa pagtuturo ng Panginoon mula sa mga alagad bilang apostoliko at nananahan patuloy sa paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Okay, so for the last time, gagamitin ng kaaway sa buhay mo yung mga taong malapit sa puso mo dahil yun yung papakinggan mo. Ganun pa man, kung ang pamilya mo ay naglilingkod at nagmamahal sa Diyos, ikaw ay mapalad, magpasalamat ka sa Diyos, lagi kang punuin mong puso mo ng pagpupuri, pagpapasalamat at kagalakan na ikaw ay napapaligiran ng mga taong ipapanatili ka sa kalooban at sa presensya ng Panginoon. So God bless you. Tulungan tayo ng Panginoong Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay sumaatin. Pagpalain tayo ng Panginoon at maluwalhati nawa ang Diyos sa buhay natin sa araw na ito. At dalangin ko na ang Panginoong Diyos ay patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa. To keep us in serving God, to your pastor, to your church family, and to the will of God. Dahil pag nandyan tayo sa kalooban ng Panginoon, sigurado po man ang mangyari ay hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. So God bless po sa ating lahat. At nakasingit lang ako dahil nag-aalaga ako ng bata. Pagpalain tayo ng Panginoon. Praise the name of the Lord.